Ngayon, kasama natin ang Kalihim General ng NATO na si Mark Rutte mula The Hague, Netherlands. Maligayang pagdating sa Face the Nation. Magandang umaga, kinagagala ko makabalik sa programa. Magandang umaga. Nakita natin na nagpaputok ang Iran ng 2 misil patungong Diego Garcia, isang isla sa Indian Ocean na may base militar ng Estados Unidos at United Kingdom. Nasa 4,000 kilometro ito mula sa teritoryo ng Iran, ang pinakamalayong lugar na naabot ng Iran. Nabanggit ni Ambassador Bouts ang hindi pagkakaunawaan sa pagsusuri ng pag-atake ng Iran sa pagitan ng Israel at Cairo. Ayon sa Israel, ballistic missiles ito na kayang tumaama sa Berlin, Paris at Roma. Ayon sa Israel, intercontinental ballistic missiles ang mga iyon na kayang tumama sa Berlin, Paris at Roma. Sumasam-ayon ba ang NATO sa pagsusuring ito ng Israel? Di pa namin makumpirma ito ngayon kaya iniimbestigahan pa. Kung totoo man, lalo nitong pinatutunayan ang ginagawa ng Pangulo. Mahalaga ang pagtanggal ng ballistic missiles at nuclear capability ng Iran gaya ng sinabi ni Ambassador Bouts. Nakita natin sa Hilagang Korea na kung magtatagal tayo sa negosasyon, maaring mawala ang pagkakataon na maresolba pa ang isyong ito. Ngayon, may kakayahang nuklear ang Hilagang Korea. Kung magkaroon ng sandatan nuklear ang Iran, lalo na kung may mga misil, ito'y direktang banta sa Israel, rehiyon, Europa at pandaigdigang katatagan. Mahalaga ang aksyon ng Pangulo. Nakita ko ang survey, pero umaasa akong susuportahan siya ng mga Amerikano dahil ginagawa niya ito para gawing mas ligtas ang mundo. Para linawin lang, sa tingin mo ba ngayon kayang bumbayin ng Iran ang Berlin, Paris at Roma? Lahat sila nasa saklaw ng banta. Alam nating malapit na nilang makuha ang kakayahang iyon pati na sa base ng Britanya. Diego Garcia. Patuloy pa naming sinusuri. Pero kung totoo man ito, ibig sabihin ay mayroon na silang kakayahang iyon. Kahit hindi ito totoo, alam natin na sobrang lapit na nilang magkaroon ng kakayahang iyon. At iyan mismo ang dahilan kung bakit pakiramdam ko sa Europa, karamihan sa mga politiko ay nakakaunawa sa isyong ito. Ang ginagawa ng Pangulo dito ay alisin, pababain ang kakayahan ng Iran na muling maging tagapag-export ng kaguluhan. Ibinabahagi ang kaguluhan sa rehiyon sa buong mundo. Tiyak na pinahahalagaan ng Pangulo ang papuri mo, pero labis siyang nadidismaya at nilinaw niya ito. Ngayong linggo, kasama ang NATO at mga kaalyadong Europeo, tinawag niyang paper tiger ang NATO. Wala si Z4 Nil. Sinabi niya na nagrereklamo sila tungkol sa mataas na presyo ng langis kapag kailangan nilang magbayad, pero ayaw naman nilang tumulong na buksan ang kipot ng Hormuz. Madali para sa kanila mga duwag. Aalalahanin namin ito. Ilang beses akong nakipag-usap sa Pangulo ngayong linggo at ang maganda nakuha na natin ang mga pangunahing punto. Sa kabila ng linggong pagpaplano para sa Epic Fury, hindi nila magawa para sa seguridad na ibahagi sa mga kaalyadong Europeo, pandaigdigang kaalyado at katuwang na bansa ang kanilang ginagawa dahil maaaring malagay sa panganib ang epekto ng unang atake. O lohikal na kailangan ng mga bansang Europeo ng ilang linggo para magkaisa. Pero sa ngayon, ang magandang balita ay mula nung Huwebes, 22 bansa, karamihan ay mula sa NATO, pero pati na rin ang Hapon, Korea, Australia, New Zealand, Bahrain. Sumali rin ang United Arab Emirates para sagutin ang 3 tanong. Ano ang kailangan natin at kailan ito kailangan? Saan natin ito kailangan? Ang 3 tanong na ito ay tinatrabaho ngayon para tugunan ang panawagan ng Pangulo na tiyakin ang malayan paglalayag sa kipot ng Hormuz. Para maging malinaw, sinabi ng Pangulo na aabutin ng 4 hanggang 6 na linggo ang digmaang ito. Dadalhin tayo nito sa simula ng Abril para sa pagtatapos ng labanan. Pero nagpapadala rin siya ng tropa at posibleng humihingi ng dagdag pondo sa Kongreso. Anong bahagi ng kailan? Kailan niya sinabi sa iyo na kailangan ng suporta ng mga bansang Europeo? Ayon sa mga nakausap ko, hindi sila handang magpadala sa gitna ng labanan. Siyempre, hindi ko pwedeng talakayin dito sa programang ipinalalabas sa buong mundo na may maraming manonood ang mga lihim na usapan, hindi ba? Maaari kitang tiyakin na ang United Kingdom ang nasa frontline na nangunguna sa 22 ban sa pamumuno ng punong ministro. Starmer nakausap ko ngayong linggo si punong ministro Starmer at si Pangulong Macron. At muli, nagresulta ito sa 22 bansa na sumali na ngayon sa inisyatibang ito. At sa katunayan, isa sa mga tanong ay hindi lang kung ano at saan, kundi pati na rin kung kailan. At dahil dito, nagtutulungan ang mga military planner para matiyak na handa tayo.
para tiyakin ang malayang paglalayag sa kipot ng Hormuz na mahalaga sa pandaigdigang ekonomiya. Gayunpaman, mukhang sinabi ng Pangulo na lampas pa ito sa Iran pagdating sa epekto nito sa kanyang pag-iisip tungkol sa NATO at sa kanyang kahandaang tumulong sa Europa. Pakinggan ito. Sa palagay ko, malaking pagkakamali ang ginagawa ng NATO. Matagal ko na rin tinatanong kung nandiyan ba talaga ang NATO para sa atin. Malaking pagsubok ito dahil hindi natin sila kailangan, pero dapat sana nandyan sila. Patuloy na tinitingnan ng Pangulo ito bilang isang uri ng palitan ng pabor. Binanggit din niya ang Ukraine. Tinutulungan ko ang Europa sa Ukraine. Bakit hindi nila ako matulungan? Natatakot ka bang makapekto ito sa mga layunin ng NATO sa ibang lugar? Alam ko lang, lagi tayong magkasama sa huli. Sa pamumuno ni Pangulong Trump, nagkaroon tayo ng matagumpay na summit sa The Hague at nagkasundo na gumastos ng 5% ng GDP para sa depensa. Kaya unang beses mula panahon ni Eisenhower, nagpantay na tayo. Matagal na rin na ipantay na natin gastos ng mga Europeo sa Amerikano. Hindi lang ito dahil pareho na ang gastos natin, gaya ng gusto ni Trump noong ika-45 at ika-47 niyang termino. Ginawa niya ito dahil sa pangangailangan at banta ng Russia at iba pang kalaban sa Ukraine. Muling nagbibigay ang Estados Unidos ng intelihensya at armas kasamang mga Europeo para suportahan ang laban kontra sa mga Ruso at tiyaking kumpleto ang kanilang kailangan. At ngayon tungkol sa Iran, lubos akong kumbinsido at naunawaan ko ang pagkadismaya ng Pangulo tungkol dito. Kakailangan ng konting oras kaya humihingi ako ng pangunawa dahil kailangan munang maghanda ng mga bansa. Hindi nila alam at may magandang dahilan ang tungkol sa paunang pag-atake sa Iran. Ngayon, nagsasama-sama sila para maprotektahan ang kipot ng Hormuz. Nakipag-usap ako sa ilang miyembro ng NATO na nagsabing depensibong alyansa ito hindi para sa opensiba. Hindi kami pumirma para rito o sa hinihiling ng Pangulo. Pero yon sa presidente ng Konseho ng Europa, Estados Unidos ang tinutukoy tungkol sa Russia. Nakakabahala ang pagsuspinde ng parusa sa export ng langis ng Russia at nakakaapekto ito sa seguridad ng Europa. Ginagawa ito ni Pangulong Trump para pigilan ang pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Sabi ng Treasury na ito ay napapahiwatig na humigit kumulang $2 bilyong na napupunta sa Russia. Ngayon, ayon kay Pangulong Zelensky, mas malapit ito sa 10 bilyon at wala itong benepisyo kay Vladimir Putin. Iyan ang issue. Kailangan balansehin ng Pangulo ang mga interes na ito. Alam kong kasama niya ang team niya, sina Jared Kushner, Steve Witkoff at Marco Rubio. Nakikipagduruan sila sa mga Ukrainian at pinipilit ang mga Russian para sa kasunduan. Kinausap ko si Pangulong Zelensky ng 1.5 oras sa London noong nakaraang linggo. Gusto na niyang matapos ito. Dapat nating iparating ito sa mga Russian para masigurong handa silang makipagtulungan. Ang Pangulo ang nagbibigay ng presyo na ito kasama ng mga Europeo at kailangan niyang balansehin ang iba't ibang interes na ito. Hindi ko ikokomento lahat ng detalye pero mahalaga ang kanyang pagsisikap na tapusin ng matagumpay ang digmaan sa Ukraine. Siya lang ang tumapos sa deadlock kay Putin nang tumawag siya noong Pebrero na nakaraang taon. Dinagawa niya at ng kanyang grupo ang lahat na makakaya para mapilit ang mga Ukrainian. Gusto nilang makipagtulungan, napatunayan na nila yan. Gusto nilang tapusin ang digmaan, pati na rin ang mga Ruso. Sige, tignan natin kung gusto ni Vladimir Putin makipagtulungan. Salamat po sa oras ninyo, Ginoong Kalim General.